Ang pangalan ko ay Elisa Reyes. At ito ang kwento kung paano, sa loob lamang ng 24 na oras, matapos kong ilibing ang aking asawa, ang lalaking kasama ko sa loob ng halos 50 taon. Sinubukan ng sarili kong mga anak na ibaon din ako sa limot. Nagsimula ang lahat sa kusina. Ang mismong kusina kung saan ko sila tinuruang gumamit ng kutsara at tinidor. Kung saan ko pinupunasan ang kanilang mga bibig na puno ng kanin. Kung saan namin pinagsaluhan ang libu-libong almusal sa ilalim ng gabay ng kanilang ama. Ngunit sa umagang iyon, pagkatapos ng burol ni Ricardo, ang hangin ay hindi na pamilyar. Ang amoy ng kapeng barako na paborito ng kanilang ama ay napalitan ng isang kapeng mamahalin dala ng aking anak na si Daniel mula sa Maynila. Isang amoy na banyaga, isang amoy na walang alaala. Nakaupo sila sa harap ko. Si Daniel, ang panganay ko, nakapormal na damit na parang papasok sa isang business meeting sa Makati. Si Sofia naman, ang aking bunso, perpekto ang pagkakakulot ng buhok, suot ang blusang sutla na tila hindi nababagay sa bigat ng aming pagluluksa. Walang luha, walang lungkot sa kanilang mga mata, tanging kalkulasyon. At doon sinabi ni Daniel ang mga salitang dumurog sa lahat ng natitira sa aking puso. Sinabi niya, "Ma, napag-usapan na namin. Panahon na para ayusin ang lahat." Ayusin, isang salita na kasing lamig ng marmol ng puntod ng kanilang ama. Hindi magdalamhati, hindi magtulungan, kundi ayusin na para bang ang buhay na binuo namin ni Ricardo, ang Hacienda de la Cruz. Ang bawat puno ng mangga na itinanim namin gamit ang aming mga kamay ay isa lamang gusot na kailangang plantsahin, isang problema na kailangang solusyonan. At sa kanilang mga mata, ako ang problema, ang hiya, ang kahihiyan na naramdaman ko sa sandaling iyon. Hindi para sa akin, kundi para sa alaala ng kanilang ama. Ang makita ang aming mga anak na walang bahid ng utang na loob, na tila ba ang lahat ng aming pinaghirapan ay isa lamang transaksyon sa bangko. Halos ikamatay ko. Sa sarili kong pamamahay, sa harap ng mesang kinainan nila mula pagkabata, naramdaman kong para akong isang kasambahay na naghihintay ng kanyang huling sahod. Isang kasangkapan na ililipat na lang sa bodega. Sa loob ng 45 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Isang titulo na isinabuhay ko ng buong puso. Ako ang gumigising bago pa tumilaok ang manok para maghanda ng almusal. Ako ang nagbabantay sa pag-aaral nila, nag-aasikaso ng kanilang mga sugat, nagdarasal para sa kanilang mga pangarap. Nang itayo namin ang Hacienda de la Cruz, hindi lang ako asawa ni Ricardo, kasama niya akong nag-araro sa lupa. Ang mga kamay kong ito, na ngayoy naninigas na dahil sa rayuma, ang siyang nagbalot ng bawat manggang inaani namin. Ako ang humawak ng listahan ng mga sahod kapag kapos kami sa pera. Nagmaneho ako ng traktora. Nagbuhat ako ng mga kaing. Ibinigay ko ang lahat. Ang aking lakas, ang aking pangarap, ang aking kabataan. Pero para sa kanila, tila isa lang akong anino sa bahay. Isang ingay sa paligid na hindi na nila pinapansin. Si Daniel, abala sa pagpapayaman sa syudad. Si Sofia, palipat-lipat ng negosyong laging nalulugi na laging sinasalba ng ipon ng kanyang ama. Ilang beses kong narinig si Ricardo na bumubuntong hininga sa gabi, "Elisa, para sa mga bata, laging para sa mga bata." Ngunit ng araw na iyon, sa kusina, napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Habang kami ay nagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan, sila pala ay nagpaplano para sa aming katapusan, habang ako ay nag-iisip kung paano namin sila tutulungan. Sila pala ay nag-iisip kung paano nila kami tatanggalan. Ang kanilang pagiging walang pakialam ay hindi na pala simpleng pagiging abala. Ito na pala ay isang plano. Nang ilatag nila ang mga dokumento sa mesa, isang pekeng huling habilin na may pirma ng kanilang ama na masyadong perpekto para sa isang taong hinang-hina na dahil sa gamot, at sinabing ibebenta ang hacienda sa halagang 400 milyong piso.
at ako ay dadalhin sa isang retirement home. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Tumayo ako at sinabing, gusto ko nang magpahinga. Iniwan ko sila roon, naguguluhan sa aking katahimikan. Marahil, inakala nila na sumuko na ako, na ang matandang babae sa harap nila ay durog na. Inakala nila na wala na akong laban. Inakala nila na ako ay isang reyna sa chess, na na-checkmate na, pero hindi nila alam na ang pawn na tinuturing nila ay may itinatagong lihim na yaman. Habang sila ay abala sa pag-iisip sa milyones na kanilang makukuha, ako naman ay may ibang iniisip. Nang iwan nila ako sa isang liblib na kalsada kinabukasan, na may isang maliit na maletang hindi ako ang nag-empake. Dala-dala ko ang sarili kong pitaka. At sa loob ng pitakang iyon ay hindi lang gamot at rosaryo ang laman. Nandoon ang aking trump card. Ang alas na itinago namin ni Ricardo para sa tamang panahon. Hindi nila alam na bago pa kami ikasal, bumili ako ng 5 ektaryang lupain sa tabi ng hasyenda gamit ang aking sariling pera at nakapangalan sa akin. Isang piraso ng lupa na hindi kasama sa hasyenda, pero naglalaman ng isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto. Ang nag-iisang bukal ng tubig sa buong lugar. Walang bukal, walang patubig, walang patubig, walang mga puno ng mangga. Walang mga puno, walang hasyenda, at walang hasyenda, walang 400 milyong piso. Ang kaawa-awang lola na itinapon nila sa tabi ng daan, siya pala ang may hawak ng susi sa lahat. Ngayon, habang pinapanood ninyo ito, marahil iniisip ninyo na ang kuwentong ito ay tungkol sa paghihiganti. Hindi. Higit pa roon ang aking ipinaglalaban. Gusto nilang maging abo ang aking buhay. Gusto nilang mawalan ako ng boses. Ngunit kukunin ko pabalik ang lahat. Hindi lang ang bahay. Hindi lang ang lupa. Kukunin ko pabalik ang aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan. At sa proseso, bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo tungkol sa ina na kanilang minaliit, na nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng lakas. Hindi ako mananahimik. Kung ikaw ay nakaramdam na parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, kung naranasan mo ng maliitin dahil sa iyong edad, i-like at i-share mo ang video na ito. Dahil ang laban ko ay laban din ng marami sa inyo. At mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Sabihin niyo sa akin, saan kayo nanonood? Mula ba kayo sa Luzon, Visayas o Mindanao? O mga kababayan natin sa ibang bansa? Hali kayo, magkuwentuhan tayo. Pakinggan natin ang isa't isa. Dahil sa bawat kuwento, mayroong lakas. At ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kabuuan ng sa akin. Kinabukasan pagkatapos ng libing ni Ricardo, ang bigat sa aking dibdib ay tila dumoble. Ang bahay na dati ipuno ng mga alaala at halakhak ay nababalot ngayon ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang hindi dahil sa pagluluksa, kundi dahil sa panlalamig. Ang kaping nakahain sa mesa ay hindi ang kaping barako ng Batangas na kinalakihan ng aming pamilya, ang paborito ni Ricardo. Ito ay isang kaping mamahalin, matapang ang amoy, na dala ni Daniel mula sa Maynila. Isang amoy na nagsasabing, iba na ang panahon ngayon. Isang amoy na nagsasabing, ako na ang masusunod. In wine. Raiden Mon. Umupo ako sa aking kinagis ng silya sa kabisera ng aming hapagkainan at pinagmasdan ko ang aking 2 anak. Si Daniel, ang aking panganay, ay nakasuot ng plansadong polo shirt. Ang kanyang relos ay kumikinang sa bawat galaw ng kanyang kamay. Si Sofia, ang aking bunso, ay abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay may perpektong manicure. Ang kanilang mga damit, ang kanilang mga kilos. Lahat ay tila isinasaad na sila ay mga bisita lamang dito. Mga taong may mahalagang pulong na kailangang puntahan. At ang kanilang ina, ako, ay isa na lamang sa mga huling bagay sa kanilang listahan na kailangang ayusin. Sinimulan ni Daniel ang usapan,
Ang kanyang boses ay kalmado at kalkulado na parang isang negosyanteng naglalahad ng isang panukala. Sabi niya, "Ma, kailangan nating maging praktikal." Tumango si Sofia, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang telepono. "Napag-usapan na namin," patuloy ni Daniel. "Panahon na para simulan ang pag-aayos ng mga naiwan ni Papa. Ang hasyenda, ang bahay, ayusin." Ang salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Paulit-ulit, ayusin. Hindi pahalagahan. Hindi alalahanin. Ayusin. Na para bang ang buhay na binuo namin ni Ricardo, ang bawat patak ng pawis na ibinuhos namin sa lupang ito, ay isa lamang problema na nangangailangan ng mabilis na solusyon. Doon na nila inilatag ang kanilang buong plano, nang walang pag-aalinlangan, nang walang bahid ng hiya. Ang plano na ibenta ang Hacienda de la Cruz, ang lupang pinagkunan nila ng kanilang pagkain, ng kanilang edukasyon, ng kanilang magagarang buhay sa syudad. Isang developer daw ang interesadong bilhin ito. At ang halaga ay halos hindi ko na maunawaan. 400 milyong piso, 400 milyon. Ang numerong iyon ay lumutang sa hangin, malamig at walang kaluluwa. Para sa kanila, iyon ang halaga ng kanilang kinabukasan. Para sa akin, iyon ang presyo ng kanilang pagtataksil. Iyon ang presyo ng bawat puno ng mangga, ng bawat anibersaryo na ipinagdiwang namin sa ilalim ng mga iyon, ng bawat pangarap na binuo namin ni Ricardo para sa kanila. At habang pinoproseso ko ang lahat ng iyon, idinagdag ni Sofia ang huling patalim. Sabi niya, "At ma, para sa iyo, nakahanap na kami ng isang magandang lugar, isang retirement community sa Timog. Villa Esperanza, may mga activities doon, mga kaedad mo, para hindi ka malungkot." Ang kanyang boses ay malambing, na para bang isang napakagandang regalo ang kanyang inaalok. Isang kulungan na may magandang pangalan, isang lugar kung saan nila ako itatapon upang hindi na nila ako problemahin. Hindi ako makapagsalita. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig, kaya't kinuha ko ang mga tasa ng kape at dinala sa lababo para lamang may magawa, para itago ang panginginig na dulot ng kanilang kataksilan. At nang ako'y lumingon pabalik, may isang folder nang nakapatong sa mesa. Inusog ito ni Daniel, papalapit sa akin. Ipinaalam na ito sa akin ni Papa noon pa. Sabi niya, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na tapos na ang usapan. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay isang dokumento. Isang huling habilin. Ngunit ang papel na ginamit ay galing sa kumpanya ni Daniel. At ang pirma ni Ricardo ay masyadong perpekto, masyadong tuwid, masyadong malinis para sa isang taong halos hindi na makahawak ng pluma sa mga huling buwan ng kanyang buhay dahil sa epekto ng gamot at ng sakit. "Hindi ito galing sa abogado natin," sabi ko. Ang aking boses ay naging isang bulong na puno ng pagtutol. "Malinaw ang isip ni Papa nang pirmahan niya iyan, Ma." Mabilis na sagot ni Daniel. "Ito ang gusto niya. Isang bagong simula para sa ating lahat. Isang bagong simula." Ang ibig sabihin pala noon ay ang pagbura sa lahat ng aming nakaraan. Ang pagbura sa akin. Tiningnan ko sila, ang aking mga anak, ang mga sanggol na dati kong kinakarga, ang mga batang dati kong pinapatulog sa pamamagitan ng mga kwento. Ngayon, sila ay mga estranghero na, mga estrangherong may mukha ng aking mga anak, ngunit may pusong hindi ko nakilala. Tumayo ako. Naramdaman ko ang pagod hindi lang sa aking mga buto, kundi sa aking kaluluwa. "Gusto ko nang magpahinga," sabi ko. Hindi ko na hinawakan pa ang dokumento. Hindi ko na sila tiningnan pa. Tumalikod ako at dahan-dahang umakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang bigat. Alam ko na sa sandaling iyon, wala nang bukas para sa usapan. Mayroon na lamang plano na kailangan nilang isakatuparan. At ako, ang kanilang ina, ay isa na lamang balakid na kailangan nilang alisin. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buong buhay ko. Nakahiga ako sa kama na naging saksi sa halos 50 taon ng aming pagsasama ni Ricardo, ngunit hindi ako makatulog.
Ang bawat lagutok ng lumang kahoy ng aming bahay, ang bawat pagaspas ng dahon ng mga puno ng mangga sa labas na idinuduyan ng hangin, lahat ng iyon ay parang mga bulong mula sa nakaraan. Mga pamilyar na tunog na dati nagpapakalma sa akin, ngunit ngayoy tila nagpapaalala sa akin ng lahat ng mawawala. Ang bahay na ito ay humihinga kasama ng aming mga alaala, ngunit ang mga puso ng mga anak ko sa ibaba ay matagal nang tumigil sa pagtibok para sa amin. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at dahan-dahang naglakad sa dilim. Hindi ko na binuksan ang ilaw. Kabisado ko ang bawat sulok ng bahay na ito. Ang aking mga paa ay alam kung saan liliko, kung aling bahagi ng sahig ang lilikha ng ingay. Hinaplos ko ang pader, ang mga litratong nakasabit dito. Isang litrato noong kasal namin ni Ricardo, mga bata pa at puno ng pangarap. Isang litrato ni Daniel noong kanyang pagtatapos sa kolehiyo, ang kanyang ngiti ay abot-tenga, puno ng pag-asa. Isang litrato ni Sofia noong kanyang debut, isang prinsesa sa kanyang magandang bestida. Saan napunta ang mga taong iyon? Saan napunta ang mga ngiting iyon na puno ng pagmamahal at respeto? Pumasok ako sa kanilang mga lumang kwarto. Ang kuwarto ni Daniel ay malinis pa rin, na para bang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nandoon pa ang kanyang mga lumang libro. Ang kuwarto ni Sofia ay may mga kupas ng poster sa pader. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama at niyakap ang isang lumang unan. Naalala ko ang mga gabing pinapatulog ko siya rito, kinakantahan ng mga oyaye, hinihimas ang kanyang buhok hanggang sa siya'y makatulog. Paano nangyari na ang batang iyon, natakot maiwan mag-isa sa dilim, ay siya ngayong kayang-kaya akong iwan sa kawalan. Bumalik ako sa aming silid at binuksan ang aparador ni Ricardo. Nandoon pa rin ang amoy niya. Ang amoy ng lupa, ng araw, at ng kanyang paboritong sabon. Niyakap ko ang isa sa kanyang mga lumang polo. At doon, sa katahimikan ng gabi, hindi ako umiyak. Sa halip, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa akin. Ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ito ang katapusan na ibibigay ko sa alaala ng aking asawa. Hindi ko hahayaang ang lahat ng aming pinaghirapan ay maging abo lamang. Kinaumagahan, ang amoy na sumalubong sa akin ay muli ang matapang na kape ni Daniel. Isang paalala na ang kontrol sa bahay na ito ay wala na sa akin. Pagbaba ko, handa na sila, nakasuot na sila ng kanilang mga damit panlakad. At sa tabi ng pintuan, may isang maleta. Isang maletang hindi pamilyar sa akin. Hindi iyon ang aking mga lumang maleta na ginamit namin sa aming mga paglalakbay. Nag-empake na kami ng ilang mahahalagang gamit para sa iyo, ma, sabi ni Sofia. Ang kanyang ngiti ay pilit at hindi abot sa kanyang mga mata para hindi ka na mahirapan. Dadalhin ka na namin sa Villa Esperanza ngayon para masilip mo lang, para masilip lang. Alam kong kasinungalingan iyon. Hindi ako pupunta sa kahit anong retirement community, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Kumuha ako ng tasa at nagsali ng sarili kong kape, ang lumang kapeng barako. Isang maliit na pagtutol, isang maliit na pagpapakita na mayroon pa akong sariling desisyon. Tiningnan ni Daniel ang kanyang relos. Isang kilos na puno ng pagkainip. Ma, maging praktikal na tayo. Ayos na ang lahat ng papeles. Sa susunod na linggo na ang pirmahan sa developer. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Hindi na pwede. Sa sarili kong bahay, buong buhay ko, dito ako tumira, sabi ko. Nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ito ang tahanan ko. Tahanan nating lahat ito, ma, sagot niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. At ipinamana ni Papa sa amin ang negosyo. Panahon na para bumitaw ka. Panahon na para bumitaw ako. Doon ko napagtanto. Para sa kanila, hindi ako ang kanilang ina. Isa akong responsibilidad. Isa akong kasangkapan na kailangan ng itabi. Isang nakaraan na kailangan na nilang iwanan. Huminga ako ng malalim. Sige, sabi ko, na ikinagulat nila. Pero kukunin ko lang ang aking mga gamot at ilang mga litrato sa taas. Nakita ko ang ginhawa sa mukha ni Sofia. Sige po, ma.
Kunin niyo lahat ng personal na gamit na gusto niyo. Ipapa-deliver na lang namin ang iba. Umakyat ako muli sa hagdanan, ngunit ngayon, ang aking mga hakbang ay hindi na mabigat. Mayroon na akong layunin. Sa banyo, sa likod ng salamin, may isang maliit na sikretong lagayan na ipinagawa ni Ricardo noong araw, noong kami ay nangangamba pa sa mga magnanakaw. Kinuha ko ang aking mga gamot. Oo, ngunit kinuha ko rin ang aking pasaporte at birth certificate mula sa lagayang iyon. Pagkatapos, sa aparador, sa likod ng mga nakatuping damit ni Ricardo, hinila ko palabas ang isang maliit na kahang bakal na hindi nasusunog. Mabigat ito, at sa loob nito ay ang bagay na magliligtas sa akin. Ang bagay na ganap nilang kinalimutan. Ang bagay na mas makapangyarihan pa sa kanilang pekeng, huling habilin. Bumaba ako mula sa itaas, dala ang aking lumang pitaka na ngayon ay mas mabigat na. Ang aking puso, sa kabilang banda, ay tila gumaan. Mayroon akong dala na hindi nila alam. Isang sikretong nagbibigay sa akin ng lakas. Isang katiyakan, sa gitna ng kawalan. Handa na po ba kayo, Ma? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pasensya. Tumango ako at hinayaan kong alalayan ako ni Sofia sa braso. Naglakad kami papalabas ng pintuan ng bahay na itinayo namin ni Ricardo. Ang pintuan na iyon ay sumalubong sa amin noong kami ay bagong kasal. Sumalubong sa aming mga anak noong sila ay mga sanggol pa lamang. Ngayon, isinasara ko ito sa aking likuran marahil sa huling pagkakataon. Sumakay ako sa magarang kotse ni Daniel. Ang loob nito ay amoy bago, amoy katad, amoy pera, isang mundong napakalayo sa amoy ng lupa at mga puno ng mangga na aking kinalakihan. Habang umaandar ang sasakyan, pinilit kong huwag lumingon pabalik. Sa halip, tiningnan ko ang lahat ng aming madadaanan. Ang bawat sulok ng aming maliit na bayan ay may dalang alaala. Nadaanan namin ang eskwelahan kung saan ako nagboluntaryong magturo, ang simbahan kung saan kami ikinasal, ang aklatan kung saan ko dinala sina Daniel at Sofia upang matutong magmahal ng mga libro. Ang lahat ng ito ay parang isang pelikula ng aking buhay na mabilis na naglalaho sa aking harapan. Ito ay isang sapilitang pamamaalam. Inaasahan kong didiretso kami sa highway patimog, papunta sa sinasabi nilang Villa Esperanza. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, lumiko ang sasakyan. Lumiko ito sa isang kalsadang hindi pamilyar. Isang kalsadang bihira ang dumadaan. Isang provincial road na palubak-lubak. Napapaligiran ng matataas na talahib at mga bukirin na walang tanim, nagsimulang tumibok ng malakas ang aking puso. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking kalooban. Tiningnan ko si Sofia, nakatabi ko sa likod. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, iniiwasan ang aking mga mata. Ang kanyang katahimikan ay isang kumpirmasyon. Pagkatapos ng halos 20 minuto, itinigil ni Daniel ang sasakyan sa gilid ng daan. Isang lugar na walang kabahay-bahay. Tanging isang malawak at tuyot na parang ang nasa aming paligid. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina ng kotse at ang ihip ng hangin. Bumaling siya sa akin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. At sinabi niya ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Sabi niya, "Dito ka na bababa, Ma. Dito ka na bababa." Ganoon lang. Parang isang konduktor ng bus na nagsasabi sa pasahero na narating na ang kanyang destinasyon. Walang galit, walang lungkot. Tanging isang malamig na pagtatapos. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Sofia. Tila kahit siya ay hindi inaasahan ang ganitong kalupitan. "Daniel, anong?" bulong niya, ngunit pinutol siya ng kanyang kapatid. "Magkakagulo lang kung dadalhin pa natin siya doon," paliwanag ni Daniel. Ang kanyang boses ay mahinahon pa rin, na siyang lalong nagpadama sa akin ng kilabot. Proprotesta siya sa diyan, gagawa ng eksena. Mas malinis kung ganito. May damit naman siya, may gamot, may sari-sari store. 5 kilometro mula rito. Angro, 5 kilometro. Isang batid na kalupitan na binalot sa kunwaring pagmamalasakit.
Bago pa ako makasagot, bumaba si Daniel, umikot sa sasakyan, at binuksan ang pinto sa aking tabi. Ang hangin mula sa labas ay pumasok, mainit at maalikabok. Iyon na, iyon na ang hudyat. Tiningnan ko ang aking mga anak sa huling pagkakataon. Si Daniel, na may mukhang bato. Si Sofia, na umiiyak na ngayon ng tahimik, ngunit walang ginagawa para pigilan ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga luha ay walang silbi. Dahan-dahan akong bumaba mula sa sasakyan. Kinuha ni Daniel ang maliit na maleta mula sa likuran at inilapag ito sa tabi ko. Hindi na siya nagsalita pa. Sumakay siya muli sa kotse, isinara ang pinto, at walang lingon likod na pinaandar ang sasakyan palayo. Naiwan akong nakatayo doon, sa gitna ng kawalan, naliligo sa alikabok na iniwan ng kanilang paglisan. Ang alikabok na iyon ay may amoy ng gasolina at ng sukdulang pagtataksil. Pinanood ko ang kanilang sasakyan hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang sa dulo ng kalsada. At pagkatapos ay tuluyan nang naglaho. At ako ay naiwang mag-isa. Nang mawala na sa aking paningin ang sasakyan, isang nakabibinging katahimikan ang pumaligid sa akin. Tanging ang ihip ng mainit na hangin at ang sarili kong paghinga ang aking naririnig. Nakatayo ako sa gilid ng daan. Katabi ang isang maletang hindi ako ang nag-impake sa isang lugar na hindi ko alam. Sa sandaling iyon, dapat sana ay naramdaman ko ang takot. Dapat sana ay naramdaman ko ang pagiging miserable, ang pagiging kaawa-awa. Dapat sana ay napaupo na lang ako sa lupa at umiyak hanggang sa maubos ang aking mga luha. Ngunit hindi. Habang humuhupa ang alikabok, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa aking kalooban. Hindi takot, hindi awa sa sarili, kundi galit. Isang dalisay at nagliliyab na galit na nagbigay ng init sa aking nanlalamig na mga buto. At kasama ng galit na iyon ay ang isang bagay na mas makapangyarihan pa, kalayaan. Sa kanilang pag-iwan sa akin, sa kanilang pagtatangkang burahin ako, hindi nila namalayan na binigyan nila ako ng kalayaan. Kalayaan mula sa pagkukunwari. Kalayaan mula sa pagiging isang ina sa mga anak na hindi na ako kinikilala. Kalayaan upang labanan sila ng walang pag-aalinlangan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking pitaka. Ang bigat nito ay isang paalala. Hindi ako walang-wala. Hindi nila nakuha ang lahat dahil ang pinakamahalagang bagay ay nasa aking mga kamay. Huminga ako ng malalim, inamoy ang hangin ng probinsya, at nagsimula akong maglakad. Hindi patungo sa direksyon kung saan sinabi ni Daniel na mayroong sari-sari store. Naglakad ako pabalik, patungo sa direksyon ng bayan. Ang aking mga sapatos na flat ay hindi idinisenyo para sa magaspang at mabatong daan. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang sikat ng araw ay tumatama sa aking likod, ngunit hindi ko ito ininda. Sa bawat yapak, mas lalong tumitibay ang aking determinasyon. Ang bawat bato na tumutusok sa aking talampakan ay isang paalala sa sakit na idinulot nila. At ang sakit na iyon ay ginawa kong panggatong. Habang naglalakad, inisip ko ang laman ng aking pitaka. Ang aking ID, ang aking pasaporte, ang aking mga gamot, at ang pinakamahalaga, sa lahat, ang orihinal na titulo ng lupa. Isang titulo para sa 5 ektaryang lupain na nakapangalan sa akin kay Elisa Reyes noong ako ay dalaga pa. Binili ko iyon mula sa aking sariling ipon bago pa kami ikasal ni Ricardo. Isa iyong sikreto na itinago namin sa loob ng maraming dekada. Ito ang ating just-in-case safety net, mahal, sabi sa akin noon ni Ricardo. Sakaling hindi umunlad ang hasyenda, mayroon tayong babalikan. Hindi inakala ni Ricardo na ang just-in-case na iyon ay hindi dahil sa pagkalugi ng negosyo, kundi dahil sa kataksilan ng aming sariling mga anak. Ang 5 ektaryang iyon ay hindi basta-basta lupa. Ito ang lupang katabi mismo ng Hacienda de la Cruz. At sa lupang iyon, matatagpuan ang nag-iisang bukal, ang nag-iisang pinagkukunan ng tubig sa buong lugar. Ang lahat ng patubig para sa daan-daang puno ng mangga ng hacienda ay nanggagaling sa bukal na iyon. Kung wala ang bukal,
mamamatay ang mga puno. Kung mamamatay ang mga puno, mawawalan ng halaga ang hasyenda. At kung mawawalan ng halaga ang hasyenda, mawawalan ng saysay ang 400 milyong piso na pinapangarap ni na Daniel at Sofia. Inakala nila na naisahan nila ako. Inakala nila na nakuha na nila ang lahat. Ngunit hindi nila alam ang lupa na kanilang tinatapakan. Hindi nila alam ang bigat ng isang pamana na hindi nasusukat ng pera. Ako, alam ko, pagkatapos ng halos 2 oras na paglalakad, ang aking mga paa ay puno na ng paltos at namamanhid na sa sakit. Ngunit sa wakas, natanaw ko na ang mga unang bahay sa bungad ng aming bayan. Natanaw ko ang pamilyar na bubong ng sari-sari store ni Mang Jun. Isang maliit na tindahan na naging bahagi na ng aming komunidad sa loob ng maraming taon. Umupo ako sa isang bangko sa labas ng tindahan upang magpahinga. Ang aking itsura ay tiyak na kalunos-lunos. Isang matandang babae, pawisan, marumi ang sapatos, at may dalang isang maliit na maleta. Ngunit sa kabila ng aking panlabas na anyo, naramdaman ko ang isang lakas na matagal ko nang hindi naramdaman, ang lakas na nagmumula sa katotohanan. Lumabas si Mang Jun mula sa kanyang tindahan, nagpupunas ng kamay sa kanyang apron. Nang makita niya ako, kumunot ang kanyang noo. "Aling Elisa," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang po ba kayo?" "Namumutla po kayo." Tumango ako at pilit na ngumiti. "Nagpapahinga lang, Jun." Medyo napagod sa paglalakad. Tiningnan niya ang maleta sa tabi ko at pagkatapos ay tumingin muli sa akin. Alam niyang may mali. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at pag-aalala. Ang simpleng kabaitan na iyon ay halos magpaiyak sa akin. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. "Mang Jun," sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. "Maaari ko bang mahiram ang iyong telepono? Mayroon lang akong importanteng tatawagan." Doon, sa isang maliit na bangko, sa labas ng isang sari-sari store, nagsimula ang aking pagbawi. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Si Mang Jun, isang lalaking may ginintuang puso na nakasaksi sa paglaki ng aming pamilya sa loob ng 30 taon, ay hindi na nagtanong pa. Nakita niya ang pagod sa aking mga mata, ang alikabok sa aking damit, at ang determinasyon sa aking mukha. Dinala niya ako sa loob ng kanyang maliit na tindahan, sa likod ng mga estante ng delata at chichirya, patungo sa isang maliit na opisina na amoy lumang papel at kape. Doon, sa ibabaw ng kanyang mesang puno ng mga resibo, nakatayo ang isang lumang telepono. Ang tunog ng bawat pagpindot ko sa numero ay tila isang tambol na naghuhudyat ng simula ng isang digmaan. Isang numerong kabisado ko pa, ang numero ng aming matagal ng abogado at kaibigan, si Attorney Jose Santos. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses, at sa pangatlo, isang pamilyar na boses ang sumagot. Isang boses na puno ng awtoridad at pag-aalala. "Attorney Santos speaking." "Jose," sabi ko. At ang simpleng pagbigkas sa kanyang pangalan ay nagdulot ng bahagyang ginhawa. Si Elisa ito. Si Elisa Reyes. Narinig ko ang pagkabigla sa kanyang boses. "Elisa, Diyos ko, saan ka nagpunta? Kanina pa kita tinatawagan. Hinihintay kita kaninang umaga para sa pagbasa ng huling habilin." Ang kanyang mga salita ay kumumpirma sa aking mga hinala. "Anong pagbasa, Jose?" tanong ko. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit may diin. "Wala akong alam tungkol diyan." Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa amin, isang katahimikang puno ng kahulugan. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli. Ang kanyang tono ay mas seryoso na ngayon. "Nagpakita rito si Daniel kanina. May dala siyang dokumento. Isang huling habilin na pirmado raw ni Ricardo. Ngunit Elisa, mayroon akong mga agam-agam. Hindi ito tumutugma sa opisyal na dokumentong in-update namin ni Ricardo noong 1 taon. Ang aking puso ay bahagyang gumaan. Hindi ako nag-iisa sa aking mga pagdududa. Mayroon akong kakampi. Mayroon akong katotohanan sa aking panig. "Jose, kailangan ko ng tulong mo," sabi ko. Ang aking boses ay buo na at walang bahid ng panginginig.
Kailangan ko ng iyong tulong at ng iyong lubos na pagiging diskreto. Nasa iyo ang pareho, Elisa. Mabilis niyang sagot. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag, sabi ko. Ako ang pupunta diyan. Bigyan mo ako ng isang oras. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, humarap ako kay Mang Jun, na tahimik na naghihintay sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga tanong na hindi niya binibigkas. Ngunit sa halip na mag-usisa, ang tanging sinabi niya ay, "Kape, Aling Elisa?" Ang simpleng alok na iyon ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Iyon ay isang alok ng pagkalinga, ng suporta. Tumango ako at habang ipinagtitimpla niya ako, tinanong ko, "Jun, nagbebenta ka ba ng mga prepaid na telepono?" Tumango siya. "Oo, Aling Elisa. Mayroon po ako rito." Kumuha ako ng isa, kasama ang isang bote ng tubig. Nang aking iaabot ang bayad, marahan niyang itinulak palayo ang aking kamay. "Wag na po, Aling Elisa. Sagot ko na po iyan. Kung may kailangan pa kayo, magsabi lang kayo. Kahit ano." Ang kanyang kabaitan ay tila isang alon na gustong magpabagsak sa pader na itinatayo ko sa paligid ng aking emosyon. Ngunit pinigilan ko ang aking mga luha. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ako umiyak noong inilibing ko si Ricardo, kaya hindi rin ako iiyak ngayon. Mayroon akong kailangang gawin. Mayroon akong kailangang ipaglaban. Lumabas ako mula sa tindahan ni Mang Jun na may bagong telepono sa aking pitaka at bagong pag-asa sa aking puso. Ang bayan na dati kong tinitingnan bilang isang tahimik na lugar para magretiro ay tila naging isang larangan ng digmaan. At ako, si Elisa Reyes, isang 60 taong gulang na biyuda na itinapon sa tabi ng daan, ay naghahanda ng pumasok sa laban. Hindi ako armado ng baril o espada, kundi ng isang bagay na mas matalim, ang katotohanan, at isang sikretong nakatago sa isang maliit na kahangbakal. Ang unang hakbang tungo sa katarungan ay nagawa ko na. Ngayon, kailangan ko nang humarap sa taong tutulong sa aking manalo sa digmaang ito. Ang opisina ni Attorney Jose Santos ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang bahay na ginawang gusaling pangkomersyo sa mismong sentro ng aming bayan. Ang lugar ay amoy lumang libro, matapang na kape at integridad. Si Jose ay hindi lang aming abogado sa loob ng 30 taon. Siya ay naging kaibigan, isang kumpadre ni Ricardo. Siya ang tipo ng tao na naniniwala pa rin sa isang kasunduan na sinelyuhan ng isang matatag na pakikipagkamay. Nang makita ako ng kanyang sekretarya, si Helen, bumakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. "Ginang Reyes, kayo po pala. Hinihintay po kayo ni attorney." Ang kanyang pagtrato sa akin ay puno ng respeto, isang bagay na ipinagkait sa akin ng sarili kong mga anak. Sinalubong ako ni Jose sa pintuan ng kanyang opisina. Ang kanyang buhok ay mas marami ng puti kumpara sa huli naming pagkikita. Ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin ay kasing talas pa rin ng dati. Hindi niya ako dinala sa kanyang malaking mesa. Sa halip, iginiya niya ako sa isang maliit na sala set sa tabi ng bintana kung saan matatanaw ang plaza ng bayan. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at puno ng pag-aalala. "Elisa," sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. "Magsimula ka sa simula. Sabihin mo sa akin ang lahat." At iyon nga ang ginawa ko. Isinalaysay ko ang lahat nang walang anumang itinatago. Ikinuwento ko ang panlalamig ng aking mga anak pagkatapos ng libing. Ikinuwento ko ang kanilang malamig na presentasyon sa kusina. Ikinuwento ko ang pekeng huling habilin. Ang halagang 400 milyon ang planong dalhin ako sa isang retirement home. At sa huli, ang pinakamasakit sa lahat, ang pag-iwan nila sa akin sa isang liblib na daan. Habang ako ay nagsasalita, si Jose ay tahimik lamang na nakikinig. Hindi niya ako pinutol. Tumango lamang siya paminsan-minsan. At sa bawat detalye na aking ikinukwento, mas lalong dumidilim ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tuhod. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata, isang galit na hindi para sa akin, kundi para sa akin. Nang matapos ako, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aming dalawa.
Pagkatapos, dinukot ko mula sa aking pitaka ang maliit na kahang bakal. Maingat ko itong binuksan. Sa loob, nakabalot sa isang lumang tela, ay isang dokumento, ang orihinal na titulo ng lupa. Inilabas ko ito at inilatag sa maliit na mesa sa pagitan namin. Ito ay para sa 5 ektaryang lupain sa tabi ng hasyenda, paliwanag ko. Binili ko ito bago pa kami ikasal ni Ricardo. Nakapangalan ito sa akin, sa aking pangalan noong dalaga pa ako. Kinuha ni Jose ang dokumento. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi dito na para bang ito ay isang banal na relikya. Maingat niyang binasa ang bawat salita. Tiningnan niya ang selyo, ang petsa, isang mahabang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon mula nang ako'y dumating, nakita ko ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Elisa, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ito ay hindi lang basta isang piraso ng papel. Ito ay ginto. Hindi, higit pa ito sa ginto. Ito ang alas mo. Ito ang lahat. Ibinaba niya ang titulo sa mesa. Ang huling habilin na dinala ni Daniel. Sigurado akong peke iyon. Hamunin natin iyon sa korte. Ngunit alam nating pareho na ang mga kasong ganyan ay tumatagal. Maaari nilang subukang ituloy ang bentahan habang umaandar ang kaso. Tumango ako. Iyon din ang aking kinatatakutan. Pero dahil sa papel na ito, patuloy niya, itinuturo ang titulo, hindi na iyon mangyayari. Ang lupang ito, na naglalaman ng nag-iisang bukal ng tubig, ay ang puso ng buong hasyenda. Walang developer na sasang-ayon sa isang bentahan kung ang pinakamahalagang bahagi ng ari-arian ay hindi kasama sa usapan. Hindi sila makakagalaw, hindi sila makakapagtayo, hindi sila makakapagbenta. Hawak mo sila sa leeg, Elisa. Hawak ko sila. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang lakas. Gusto kong mabawi ang bahay ko, Jose, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. At gusto kong maintindihan nila ang kanilang ginawa. Gusto kong matuto sila ng isang leksyon. Tumayo si Jose. Ang kanyang kilos ay puno na ng enerhiya. Para siyang isang general na naghahanda para sa isang laban. Makukuha mo ang bahay mo. At matututo sila ng kanilang leksyon. Simulan na natin ngayon. Naglakad siya patungo sa kanyang mesa at kumuha ng telepono. Una, tatawagan ko ang opisina ng developer na iyan. Ipapaalam ko sa kanila na ang ari-ari ang gusto nilang bilhin ay may depekto sa titulo at mayroon kang legal na pag-aari sa pinakakritikal na bahagi nito. Tiyak na mapipilitan silang iatras ang kanilang alok. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Pangalawa, maghahain tayo ng emergency injunction sa korte para opisyal na ipatigil ang anumang transaksyon na may kinalaman sa Hacienda de la Cruz hanggang sa malutas ang issue ng pekeng huling habilin. Kilala ko ang isang hukom, hindi niya ito palalampasin. Habang pinapanood ko siyang kumilos ng may bilis at katiyakan, naramdaman ko na ang bigat na pasan-pasan ko sa loob ng maraming oras ay unti-unting nababawasan. Hindi na ako nag-iisa, mayroon na akong plano, mayroon na akong estratehiya. Ang gintong itinago namin ni Ricardo sa loob ng maraming taon ay nasa kamay na ng tamang tao. At ngayon, handa na itong gamitin para ipaglaban ang katarungan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Attorney Santos. Ang kanyang mga kilos ay tila isang mabilis at perpektong isinagawang sayaw ng batas at katarungan. Bago pa man sumapit ang tanghali kinabukasan, isang opisyal na abiso ang naipadala sa opisina ng malaking kumpanya ng developer. Isang simpleng liham na naglalaman ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang lupang kanilang binibili ay may legal na problema at ang karapatan sa tubig na mahalaga sa kanilang proyekto ay hindi pag-aari ng mga nagbebenta. Ang epekto ay agaran. Ang mga developer ay mga negosyante. Ang pinakaayaw nila sa lahat ay gulo. Ang pinakaayaw nila ay demanda at mga legal na komplikasyon na maaaring magdulot ng pagkaantala at karagdagang gastos. Sa loob lamang ng ilang oras, ang deal na nagkakahalaga ng 400 milyong piso, ang deal na siyang naging dahilan ng kataksilan ng aking mga anak,
ay biglang sinuspinde. Ang kanilang mga abogado ay sunod-sunod na tumawag kay Attorney Santos, humihingi ng paliwanag, naguguluhan, at nagagalit. Sinabi ko sa kanila ang totoo, sabi sa akin ni Attorney Santos sa telepono ng hapong iyon. Sinabi kong ang ari-arian ay hindi kumpleto. Sinabi kong ang karapatan sa tubig ay hindi maililipat. At higit sa lahat, sinabi kong ang iyong mga anak ay walang ganap na awtoridad na ibenta ang buong lupain. Naramdaman ko ang isang matamis na tagumpay. Ito pa lang ang simula, ngunit parang isang malaking bato na ang natanggal sa aking dibdib. Nang gabing iyon, habang ako ay nasa isang maliit na paupahang kwarto na pansamantalang nirentahan para sa akin ni Attorney Santos, tumunog ang aking bagong prepaid na telepono. Isang text message mula kay Sofia. Iyon ang unang pagkakataon na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa akin mula nang iwan nila ako sa daan. Ang kanyang mensahe, "Ma, please call me. Kailangan nating mag-usap." Nagpapanik na si Kuya Daniel. Hindi namin alam yung tungkol sa ibang lupa. Pwede ba nating ayusin to? Ayusin to. Tinitigan ko ang mga salitang iyon sa screen ng telepono. Walang patawad, Ma. Walang kumusta ka na, Ma. Walang pag-amin sa kanilang kasalanan. Tanging takot. Tanging gulat. Tanging desperasyon. Dahil ang perang inaasahan nila ay bigla na lang nawawala na parang bulas sa kanilang mga kamay. Ang kanilang pag-aalala ay hindi para sa akin, kundi para sa kanilang nawawalang milyon. Hindi ako sumagot. Ilang oras pa ang lumipas, si Daniel naman ang tumawag. Ngunit hindi sa akin. Tumawag siya ng diretsyo kay Attorney Santos. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagbabanta. Sinubukan niyang igiit ang kanyang kontrol. Sinubukan niyang takutin ang isang abogado na mas matagal nang nagsasagawa ng batas kaysa sa kanyang edad. Kalmadong ipinaliwanag ni Attorney Santos na ang lahat ng usapin ay dadaan na ngayon sa mga legal na proseso, na hindi na nila maaaring kausapin ako ng direkta, na ang kanilang pekeng huling habilin ay hahamunin sa korte, at na ang bentahan ng hasyenda ay opisyal ng nakabitin. Napagtatanto na nila ngayon kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali, sabi sa akin ni Attorney Santos. Ang buong plano nila ay nakasalalay sa isang maling akala. Ang akala nila ay wala na akong natira? Sagot ko, ang aking boses ay mahinahon. Ngunit ang totoo, nasa akin ang lahat ng bagay na kinalimutan nilang bigyan ng halaga, ang katapatan, ang alaala, at isang orihinal na titulo ng lupa. Sa kabilang linya, narinig ko ang paghanga sa boses ng aking abogado. Hinaharap mo ito ng may dignidad, Elisa. Maraming tao sa posisyon mo ang susugod agad para sa isang madugong laban. Masyadong matagal na akong namuhay na may kabaitan sa aking mga buto para maging mapait ngayon, sabi ko. Ngunit hindi rin ako mananahimik. Sa labas ng aking bintana, ang buhay sa bayan ay nagpapatuloy. Mga batang nagbibisikleta, isang asong tumatahol sa di-kalayuan. Ang simpleng takbo ng buhay, isang buhay na tapat at payak, isang buhay na ipaglalaban kong mapanatili. Ang lupa ay hindi maibebenta, hindi ngayon, hindi sa ganitong paraan. Ang hasyenda na itinayo ni Ricardo, ang pamanang kanyang iniwan, ay hindi isang produkto na maaaring ipagbili. Ito ay isang tahanan. At hindi pa ako tapos sa pagprotekta dito. Ang mundo na sinubukan nilang baliktarin para sa kanilang sariling kapakanan ay unti-unti ko nang ibinabalik sa tama. Sa mga sumunod na linggo, hindi na ako bumalik pa sa malaking bahay sa hasyenda. Ang mga alaala doon ay masyadong sariwa pa, masyadong masakit. Sa halip, sa tulong ni Attorney Santos, nakahanap ako ng isang maliit at simpleng apartment sa itaas ng isang lumang panaderya sa sentro ng bayan. Ang lugar ay hindi malaki, ngunit sapat na para sa akin. Mayroon itong maliit na balkonahe, sapat lamang para sa isang tumba-tumba at ilang mga paso ng halaman. Tuwing umaga, ang bumabangon sa akin ay hindi na ang amoy ng kape ni Daniel, kundi ang matamis na amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada. Hindi ito ang tahanang binuo namin ni Ricardo, ngunit ito ay sa akin. At sa panahong ito ng aking buhay,
Iyon ang pinakamahalaga. Dahan-dahan, sinimulan kong buuin muli ang aking buhay, hindi bilang asawa ni Ricardo, hindi bilang ina ni Daniel at Sofia, kundi bilang si Elisa Reyes. Bumalik ako sa pagtuturo ng quilting tuwing Miyerkules ng gabi sa community center, isang bagay na matagal ko nang itinigil. Nakita kong muli ang aking mga dating kaibigan, mga biyuda at mga lola na tulad ko. Ang kanilang mga kuwentuhan, ang kanilang mga tawa, ay naging gamot sa aking puso. Nagsimula rin akong magdaos ng mga libreng workshop tuwing Sabado sa Aklatan ng Bayan. Itinuro ko sa mga kabataan at sa mga interesadong pamilya ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa organic farming at sustainable na pagsasaka. Mga kaalamang natutunan ko sa tabi ni Ricardo sa loob ng maraming dekada. Nagulat ako sa dami ng mga dumalo, mga teenager, mga retirado, at maging mga batang mag-asawa na nangangarap magkaroon ng sarili nilang sakahan. Nakikinig sila sa akin, hindi dahil sa itinaas ko ang aking boses, kundi dahil ang aking mga kamay at ang aking mga salita ay may dalang kasaysayan. Ang pinakamahalagang desisyon na aking ginawa ay tungkol sa lupang nagligtas sa akin. Sa halip na gamitin ito para sa aking sariling kapakanan, ipinagkatiwala ko ang karapatan sa tubig sa Hazelbrook Agricultural Cooperative, isang lokal na samahan na sumusuporta sa mga maliliit at nagsisimulang magsasaka. Sila ang mangangalaga nito. Sila ang gagamit nito para sa kapakinabangan ng marami. Iyon ang magiging tunay na pamana ni Ricardo. Ang pagtulong sa kapwa, ang pag-aalaga sa lupa. Iyon ang kinabukasan na gusto ko. Hindi mga gusali at sementadong kalsada. Samantala, wala akong narinig mula kina Daniel at Sofia. Nakarating sa akin ang mga balita sa pamamagitan ng mga tsismis sa bayan. Umatras na raw ng tuluyan ang developer. Ang peking huling habilin ay formal ng hinamon sa korte at ang lahat ng kanilang ari-arian ay pansamantalang naka-freeze. Ang kanilang reputasyon sa kani-kanilang mga syudad ay nasira, ngunit hindi ako nagdiwang. Hindi ko naramdaman ang kasiyahan sa kanilang pagbagsak. Ang paghihiganti ay hindi na mahalaga sa akin. Ang pinili ko ay kapayapaan. Ngunit hindi kapayapaan na kapalit ay pagsasawalang kibo sa katotohanan. Ang hasyenda ay nananatiling hindi nagagalaw. Namumulaklak pa rin ang mga puno ng mangga tuwing tagsibol. At sa tuwing napapadaan ako roon sa aking mga paglalakad, napapangiti ako. Hindi isang ngiting mapait, kundi isang ngiting puno ng tahimik na lakas. Isang ngiti ng isang babaeng hindi lang nabawi ang kanyang lupa, kundi nabawi rin ang kanyang sarili. Nakahanap ako ng isang bagong tahanan, hindi sa isang bahay na gawa sa kahoy at bato, kundi sa loob ng isang komunidad na yumakap sa akin at sa loob ng aking sariling puso na natutong tumibok muli para sa kanyang sarili. Madalas kong binabalikan sa aking isipan ang sandaling iyon. Ang sandali kung saan ako nakatayo sa gilid ng isang maalikabok at liblib na daan. Mag-isa. Dala ang isang maletang hindi ako ang nag-empake. Pinapanood ang sasakyan ng sarili kong mga anak na papalayo ng walang lingon likod. Dapat sana, iyon na ang katapusan ko. Dapat sana, doon na ako nadurog. Dapat sana, doon na natapos ang kuwento ni Elisa Reyes. Pero hindi. Dahil sa katahimikan ng lugar na iyon, sa gitna ng aking pag-iisa, isang katotohanan ang aking narinig ng napakalinaw. Isang katotohanang matagal ko nang isinasantabi. Matagal ko nang binabalewala dahil sa aking pagmamahal bilang isang ina. Ang pagmamahal pala ay hindi nangangahulugang bulag na katapatan at ang pagiging isang ina ay hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ang lahat ng pagtataksil, lalo na kung ito ay nagmumula sa mga taong ikaw mismo ang nagluwal sa mundong ito. Inakala ni na Daniel at Sofia na madali lang akong burahin. Inakala nila na dahil ako ay matanda na, nagluluksa, at nag-iisa, ay hindi na ako lalaban pa. Inakala nila na wala na akong ibang pagpipilian, kundi ang isuko ang lahat. Isuko ang aming tahanan, ang aming kabuhayan, ang aking karapatan, ang aking dangal. Ngunit mayroon silang isang bagay na nakalimutan.
Isang napakahalagang bagay. Bago ako naging asawa, bago ako naging ina, bago ako naging biyuda, ako muna ay si Elisa. Si Elisa Reyes. Isang babaeng natutong magtayo ng isang bagay mula sa wala, gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang puso, at ang kanyang isipan. Isang babaeng hindi kailanman kinailangang sumigaw para lang mapatunayan na siya ay malakas. Ang nakita nilang kahinaan sa akin, ang aking katahimikan, ang aking pagtitiwala, ang aking walang sawang pag-unawa, iyon pala ang mismong sandata na nagpoprotekta sa akin. Ang aking pagmamahal sa pamilya ang nag-udyok sa akin na itago ang titulong iyon bilang proteksyon. Ang aking pagtitiwala kay Ricardo ang nagbigay sa akin ng kaalaman tungkol sa bawat sulok ng aming lupain. At ang aking katahimikan ang nagbigay sa akin ng pagkakataong mag-isip, magplano, at kumilos nang hindi nila inaasahan. Hindi nila nakita ang bagyo na namumuo sa likod ng aking kalmadong anyo. Minaliit nila ako. At iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Ang hasyenda ay nakatayo pa rin. Ang mga puno ng mangga ay patuloy pa ring namumunga. Ang pangalan ko ay nananatili pa rin sa mga importanteng dokumento. At ang aking buhay, sa wakas, ay tunay nang sa akin muli. Hindi na ito umiikot sa pag-aalaga sa mga taong matagal nang tumigil sa pag-aalaga sa akin. Ang aking mga araw ay puno na ngayon ng mga bagong layunin. Ang pagtuturo sa mga kabataan, ang pagtulong sa aking komunidad, at ang simpleng kasiyahan ng pag-upo sa aking tumba-tumba sa balkonahe habang pinapanood ang paglubog ng araw na may kapayapaan sa aking puso. Kaya't kung kayo na nakikinig sa akin ngayon, kung kayo ay nakaranas ng ituring na parang isang kasangkapan na lamang sa inyong sariling tahanan, kung kayo ay nakaranas ng maliitin, isantabi o tratuhin na parang isang maliit na tala na lamang sa libro ng inyong sariling buhay, gusto kong pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang inyong lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang inyong sigaw. Hindi ito nasusukat sa ingay ng inyong pakikipag-away. Ang tunay na lakas ay nasa kung gaano ninyo kakilala ang inyong sarili at kung gaano katatag ang inyong paninindigan sa kung ano ang tama, dahil kapag kayo ay tumayo para sa inyong sarili, kapag kayo ay nanindigan sa inyong karapatan, kahit pa ito ay gawin ninyo ng tahimik, kahit pa ito ay gawin ninyo ng walang ingay, ang alingaw-ngaw nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw ng pagtataksil. Ang inyong tahimik na dignidad ay isang dagundong na kayang magpabagsak kahit ng pinakamatibay na pader ng kasinungalingan. Kaya sa sinumang nakarinig na ng mga salitang, "Dito ka na bababa," ang aking mensahe sa inyo ay ito. Maglakad kayo kung kinakailangan. Maglakad kayo palayo sa sakit, palayo sa mga taong hindi nakikita ang inyong halaga. Ngunit huwag na huwag ninyong iiwanan ang inyong sariling pagkatao. Huwag ninyong iiwanan ang inyong dangal sa tabi ng daan. Maglakad kayo ng may layunin. Maglakad kayo ng may tahimik na lakas. At kapag handa na kayo, ikuwento ninyo ang inyong istorya. Ikuwento ninyo ito ng malakas at buong pagmamalaki dahil ang inyong kuwento ay maaaring maging liwanag para sa iba. Ang inyong kuwento ay maaaring maging inspirasyon. Ang inyong kuwento ay maaaring magligtas ng isang taong sa ngayon ay nakatayo rin sa gilid ng isang maalikabok na daan na iniisip na iyon na ang katapusan. Ipakita ninyo sa kanila sa pamamagitan ng inyong halimbawa na hindi iyon ang katapusan. Iyon pala ay ang simula ng pagbawi sa buhay na tunay na para sa inyo. Ako si Elisa Reyes at ito ang aking kuwento. Salamat sa inyong pakikinig.